Matthew 10:16. Be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Cheater or winner? Dear God, we thank you for life and we thank you for enlightenment. We thank you for the Spirit that you breathe into our lives. And now we seek your wisdom, O God. Make us pure. Teach us. Allow us to enjoy your presence and to learn from your wisdom. Be our speaker, be our teacher, and our healer. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray. Luke 16:1-13. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulap ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na yon, itanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Isa sa mga pinakaiiwas-iwasang i-preach ang message na ito kasi parang ang gulo. Nakakalito. Bakit matapos na palitan noong manager ang mga utang ng mga nagkakautang sa amo niya, pinuri pa siya ni Jesus? Ano ba ang talagang lesson nito? Himay-himayin natin. Luke 16:1-2. Jesus said to his disciples, a rich man wanted the manager to take care of his business, but he was told that his manager was wasting money. Remember, he was told, it was not verified. The servant did not deny nor accept the accusation. The owner was just told, maybe truthfully, maybe falsely, that his manager was dishonest or wasting money. Verse 2. So the rich man called him and said, what is this I hear about you?
Tell me what you have done. You are no longer going to work for me. Nadinig pa lang naman, hindi pa talaga na-verify, pero tatanggalin na siya sa trabaho. The main lesson here, my brothers and sisters, focus on the main lesson, is accounting, auditing, the issue of wasting money that did not belong to the manager but belonged to the master. The issue here is accountability, wisdom in handling the master's resources. Another sub-issue was the position, the salary, and the tenure of the manager, na apparently walang katiyakan kasi pwede naman siyang talagang tanggalin anytime. Focus on those major issues. Luke 16:3-4, the manager said to himself, "What shall I do now that my master is going to fire me? I can't dig ditches, and I'm ashamed to beg." So the issue here is how to secure oneself. Paano mo sisiguruhin ang iyong kalagayan sa darating na panahon? Considering the insecure situation of everyone if they are employed by someone else. So, the issue was how to secure oneself. Verse 4, "Now I know what I'll do so that people will welcome me into their homes after I've lost my job." Remember, the employees then did not go to their workplace 8 to 5. Doon sila nakatira sa bahay ng mga amo nila. At usually, wala sila mga sariling bahay kasi sobrang mga mahihirap ang mga taong ito. Konti lang ang merong kabuhayan ng araw. So, pagka sila ay tinanggal sa kanilang trabaho, wala rin silang titirahan, wala silang kakainin, walang lahat. So, the issue here was to find security. No? Security not in one's pocket or its content, but in people's homes, which really is in people's hearts. Sabi niya, wala na ako sa heart ng amo ko, therefore mawawala na ako sa home niya. Kailangan pumasok ako sa heart ng iba para makatira naman ako sa home nila. At yun ang gagawin kong goal ngayon to secure my future. Luke 16:4 has something to say about this issue. "I know what I will do." Sabi ng easy to read version. "I will do something to make friends, so that when I lose my job, they will welcome me into their homes." In the New Testament Pinoy version says, "Alam ko na. Kahit matanggal ako sa trabaho, may tatanggap naman sa akin sa bahay nila. Kaya meron akong dapat gawin." Focus on the main lesson. Use worldly position, power, wealth, and resources to make friends. To do good to people, to invest in earthly goods in eternity. Ang issue dito ay ang paggamit ng earthly goods for eternal, for social, emotional, and spiritual gain. Namili kasi, granting na guilty siya, may maling pinili itong manager na to, itong empleyadong ito. Gain money, but lost the confidence, the love, the affection, the heart, and therefore the home of his master. Sa kanyang pagpapahalaga sa pera, ang nawala yung amor sa kanya ng kanyang amo. Kaya mawawala na siya sa buhay ng kanyang amo. So, nakita niya na ang pagkakamali. Yung hindi niya pinahalagahan yung pagmamahal, yung pagpapahalaga ng kanyang amo. Kaya ngayon, re-repere na niya yon. Pwede naman siya talaga magupit pa dahil nasa poder pa siya, nasa position pa siya. Pero kung kukupitin niya yun, ilalagay niya uli sa bulsa niya, mauubos ninyo agad. So sabi niya, nawala ang pag-ibig, ang amor sa akin ng aking amo. Therefore, ang kailangang magkaroon na kapalit pag-ibig, amor ng ibang tao rin naman. Lumabas ako sa puso niya, kailangan pumasok ako sa puso ng iba. So, ginawa niya yung ginawa niya. Luke 16:5-7. Then one by one, he called in the people who were in debt to his master. He asked the first one, "How much do you owe my master?" 100 barrels of olive oil. The man answered,
So the manager said, take your bill and sit down and quickly write 50. So binawasan niya yung utang, naging 50 na lang. Sabi siyempre nung nagkakautang, thank you ha. Bukas mag-lunch ka sa bahay. Then the manager, verse 7, asked someone else who was in debt to his master, how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, the man replied. The manager said, take your bill and write 800. Binawasan ng 200 na kaban ng trigo ang utang. Thank you ha, bukas mag-dinner ka sa bahay. What this man did in the parable was he created goodwill, friendship. He created a safety net for himself. Not in terms of cash kupit, not in terms of cash savings, but in terms of goodwill that he planted in people's hearts. Are you bothered by the ethical issue? First of all, let's understand how to understand parables. Jesus told them a parable. The first part of the parable only gives a setting, a context. It does not give the lesson. The first part of the parable does not really matter, like the first part of a bugtong. Marami sa inyo familiar pa sa bugtong. Yung hindi pa familiar, get familiarized with it right now. I'll give you one bugtong. Sagutin nyo sa katabi nyo, ha? Paunahan. Isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Sagot? Sili. Bakit sili? Yung clue ba doon nasa isda ko sa Maribeles? Pwede namang isda ko sa Tondo, isda ko sa Zamboanga. So the first line doesn't matter. The real story is, nasa loob ang kaliskis. Di ba? Nandun ang istorya, nandun ang sagot. Kasi, alam naman bumugtong ako sa inyo, sabihin ko agad, nasa loob ang kaliskis. Ha? Ano yun? So may dekorasyon na first part. Isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Pero ang sagot nasa part 2, wala sa part 1. It doesn't matter kung isda ko sa Marikina, isda ko sa supermarket. It never matters. What matters is, nasa loob yung kaliskis. Kasi yung mga buto ng sili, nasa loob yung sili, korting isda. Another bugtong. Panahon na para manalo yung talo kanina sa katabi nyo. Heto na si Ingkong, bubulong-bulong. Ano? Bubuyog. Di ba yung bubuyog? Pwede ko rin naman sabihin, heto na ang lamok, bubulong-bulong. Pero ang point here is, does it matter kung heto na si ate, heto na si lola, heto na si tita? No. The important part of the bugtong is yung bubulong-bulong. Kasi yun ang magbibigay ng sagot, bubuyog. Pero hindi ka naman magbubugtong bigla ng bubulong-bulong. Walang sense. Walang ganda. O, ito pa. Heto na si kaka. Bubuka-buka ka. Gunting. Kasi di ba bubuka-buka ka yung gunting. Pero kahit na heto na si Santa Claus, bubuka-buka ka, it doesn't matter. Ang mahalaga yung bubuka-buka ka. Ganon din ang pag-unawa ng parable. Yung first part doesn't matter. The lesson is not there. Kaya maguguluhan yung iba, bakit nandaya siya? Bakit dinaya niya? Bakit? Hindi. Ang mahalaga yung part 2. He earned goodwill with people by using material resources. So the first part of the parable, like in the bugtong, should not be seriously factored in the extraction of the lesson or the teaching. Literary style yun. You've got to be familiar with the literary style of ancient times, and in this case, of biblical times and places, to unlock the mystery of the parable. Otherwise, malilito ka kasi bakit siya pinuri, nandaya na nga. Yung amo pang dinaya ang nagpupuri, parang nonsense. Pero kasi binibigyan natin ang halaga yung part 1, hindi yun importante. No? Ang mahalagang aral ng parable ay nasa second part o nasa ibang parts. Kaya pag bawat element ng isang parable, binigyan mo ng meaning, ng theology, magkakagulo-gulo ang pagkuha mo ng lesson. At ito ang second part ng parable, Luke 16:8. The master praised his dishonest manager for looking out for himself so well. That's how it is. The people of this world look out for themselves better than the people who belong to the light. From the mouth of Jesus, sabi niya, yung mga relihiyoso, yung mga makadiyos, ganon,
Talo yan ang mga hindi relihiyoso sa husay dumiskarte. Yan ang sinabi mismo ni Jesus. The master knew what works. Goodwill, safety nets based on goodwill. What the dishonest manager actually got was the displeasure of his amo because he lost the goodwill with his amo kasi dinadaya niya. Siyempre mga amo, magiging amo ba yan kung hindi siya marunong? Malalaman din niya yan. Akala lang nung nandadaya, hindi siya bisto. Pero kung siya ay may amo, naging amo yun kasi matalino yun. Lalo kung nanatili siyang amo ng matagal, matalino yun. Huwag mong isiping nadadaya mo siya. So, nagkaroon ng day of reckoning, pero hindi yun ang tunay na laman at aral. Ang aral, do not waste resources on selfish indulgences, but invest resources in relationships with people, and very especially with God. Pipili ka, sosolohin ko na lang pera, ibubulsa ko, o papatawarin ko na lang yung utang niya. Alin doon ang mas magbibigay siya ng maraming dividends, maraming benefit in the long run? Yung may nagmamahal sa'yo o yung may pera ka sa bulsa? Sabi ni Jesus, yan ang lesson. Luke 16:8, the same verse from the Good News Translation, the master of this dishonest manager praised him for doing such a shrewd thing, because the people of this world are much more shrewd in handling their affairs than the people who belong to the light. So another lesson, do not equate godliness and holiness with being dull, with being talunan, with being patay-patay. Hindi ibig sabihin na patay-patay ka, natalo ka na ng iba, naiwan ka na sa takbuhan, nagkalugi-lugi ka na. Hindi ibig sabihin godly ka. Sabi ni Jesus, mabuti pa yung mga makasanlibutan na hindi reliyoso. Mahusay sila mag-handle ng kanilang affair. Dapat creative, dapat listo, dapat smart. Kasi yung iba, nasa kanilang pagbabadal-banal, alam na nilang mali yung ginagawa nila, sinasamantala na sila, tinatalo na sila, kawawa na sila, sabi pa, bahala na si Lord, bahala na si Lord. Tapos pagka hindi sila binigyan ng kailangan nila, nagtatampo kay Lord, nagtataka. Sabi ni Jesus, tularan nyo yung mga taong hindi masyadong relihiyoso, wise sila sa buhay. Marunong silang gumamit ng resources. Kaya pinuri niya itong manager na ito sa kwento. May resources siya, pwede niyang solohin na lang, pero hindi, in-invest niya in friendship. In-invest niya in people's goodwill. Because in the long run, that would serve him better than having money on his own pocket, which can run out. Luke 16:8. Sabi naman ng easy-to-read version, the master told the dishonest manager that he had done a smart thing. Yes, worldly people are smarter in their business with each other than spiritual people. So it makes us rethink even our business policies, even the way we conduct our lives. Luke 16:8, the New Testament Pinoy version, pinuri ng amo ang ginawa ng kanyang madayang manager kasi madiskarte siya. Ang mga anak ng mundong ito ay mas madiskarte sa pakikitungo sa kapwa nila kaysa sa mga anak ng liwanag. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew 10:16, I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore be shrewd as snakes, and as innocent as doves. Again, may part 1 and part 2. Pag kinuha mo ang context ng turo ni Jesus, ang tunay na diin sa part 1, be shrewd as snakes. Minamasama naman natin, lagi yung snake, creation naman ng Diyos yung snake. Yun lamang snake na ng gulo sa paradise, yun lamang ang dapat mo hindi pakinggan, pero hindi ting nakakita ka ng ahas, gusto mong durugin, patayin. Creation din yan ng Diyos. Sabi niya, be shrewd as snakes. That's the important part of the 2-part sentence. Yung iba naman, ang inuunan nila, be innocent as doves, kaya nire-rape na, hindi pa kumikibo. Naabuso na, hindi pa kumikibo. Sabi nitong storya ni Jesus, the people of this world are smarter. And that was not said for nothing, for no reason. It means sit up and learn. Now to continue the story, Luke 16:9. My disciples, I tell you to use wicked wealth to make friends for yourselves. Then when it is gone, you will be welcomed
into an eternal home. So, sabi niya, tulad ng manager, gamitin niyo yung resources, yung power, influence, to make friends. Of course, this is a symbolic story. The real heart of the matter is to make friends with God rather than with earthly things. To use earthly things to win the favor and goodwill of God. That is the underlying lesson. The method is not the main issue, the method in the story, but shrewdness, wisdom to not rely on earthly goods for future or timeless security, but instead to use worldly goods to earn the goodwill of people, and very especially the people that God loves. Kasi sabi ni Lord, whatever you do to the least of this, you do to me. So sa palagay nyo, bakit nagkabaon-baon sa utang yung mga taong yon dito sa mayamang amo? Kasi very oppressive ang system nung araw. Kahit sa ating bayan, nung araw, pagka magsasaka ka, uutang ka sa landlord ng isang kabang bigas, ang bayad mo na nun, 3 na. Lulubog ka ng lulubog sa utang. Kaya ang mga kwento ni Jesus, laging, ang laki na kaya ng utang nito, ang liit ng utang nun, pero pinatawad sila lahat. Kasi alam ng Diyos na ang daming nagkakalubog-lubog sa utang, hindi dahil hindi lang sila marunong magbayad, although may ganon, hindi dahil lang pabaya sila, kundi the economic system of the world has been very oppressive to the poor. Hindi ka talaga matitigil lumubog ng lumubog. Kaya ang ginawa nitong matalinong manager na pinabawasan niya yung mga utang, siya ang nagko-compute, di ba? Merong kalahati ang binawas, meron 20% ang binawas, kasi siya rin ang nakakalam kung gaano kalaki yung abuso ng amo niya sa pagpataw ng interes sa utang ng mga tao. Kaya actually, hindi masama yung ginawa niya by greater value system. Kasi alam niya kung paano ginigipit ng mayaman na mahirap. So ang totoo, maganda nga yung ginawa niya. He used what was in his power para alisin yung burden ng mga burdened. Alisin yung kanilang pagkakagipit sa buhay na ini-impose sa kanila ng forces beyond their power. Kaya yung pagpapagaan ng utang, pagpapatawad ng utang, pinuri. Pero siyempre, hindi natin siseriousin nga yung kwento na yung amo niya, lahat-lahat yan, dekorasyon lang yun sa kwento. Kasi ang tunay lang sabihin ganito, gamitin mo ang worldly resources to be good to people, and when you're good to people, God will reward you. Pero napaka-cold naman ng kwento na yon, so nilagyan ng mga dekorasyon, mga ganyan-ganyan. Ganon yung parable. But focus on the main issue. Luke 16:9, I tell you, use the worldly things you have now to make friends for later. Then, when those things are gone, you will be welcomed into a home that lasts forever. So you see the parallelism here? Ginawa ng mabuti nitong manager yung mga nagkakautang para kung palayasin na siya ng amo niya, may mga bahay na matiran siya, yung mga tumatanaw ngayon sa kanya ng utang na loob o nagmamahal na sa kanya dahil tinulungan niya. Pero yung home ng mga yon, representative pa lang ng tunay na home na tinutukoy ni Jesus, and that is our eternal home. That when you do good to people, when you help the needy, when you use worldly resources to relieve their suffering, to do good to them, you will be welcome in the heavenly home of our God. Napakalinaw ng parallelism. Huwag lang tayo magpapagulo sa mga detalyeng dekorasyon ng kwento. Luke 16:9 ng Pinoy version, sinabi ko sa inyo, gamitin nyo ang pera ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan. Para pag naubos yun, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Baligtad kasi ang ginagawa ng mga tao. Nasisilaw sila sa pera, pinaglilingkuran nila ang pera, kahit masira sila sa kanilang amo, kahit masira sila sa kanilang kaibigan, kahit masira sila sa kanilang kamag-anak, mga mahal sa buhay, kahit ang sarili nilang mga isip ay masira, maguluhan sila, mag-guilty, kahit na sila magtago, makakomit ng crime, magkapera lang, baligtad. Sabi, ang pera ginagamit mo yan to win hearts, not to lose friendships. And that was a very important lesson in the parable. Use worldly resources for emotional and spiritual gain. But emotional,
Pag naman talaga nagbibigay ka, lalo sa mahal mo o sa nangangailangan, may saya ka. Pero pagka inaagawan mo yung mga tao, ninanakawan mo sila, dinadaya mo sila, kahit may pleasure ka, mayroon kang lungkot. Ang sinasabi ni Jesus, unahin mo kung ano nagpapasaya sa spirito mo. Yung pong pagbibigay, pero nakakalungkot po sa bulsa. Alin ang mas mahalaga sa iyo, yung bulsa o yung puso mo? Puno yung bulsa mo pero malungkot yung puso mo. Yun ang lesson. Kung meron kang material thing, meron kang earthly power, earthly influence, gamitin mo yon to do good to people, especially the needy, especially the victims of injustice. And God will favor you. Plus, bonus, baka sakaling itong mga taong ito, tumanaw din sa iyo at mahalin ka rin, although that does not always happen. But what will always happen is, yung sabi ni Jesus, whatever you do to the least of this, you do to me. Therefore, may premyo ka sa akin kung wala man sa kanila. Kung sila nagpremyo din sa iyo, edi bonus. Pero with or without bonus, ako ang magbabayad sa iyo ng lahat ng mabuting ginagawa mo sa iyong kapwa. Luke 12:33-34, sabi ni Jesus, doon sa taong, what must I do to have eternal life? Sabi niya, sell your possessions and give it to the poor. Again, to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Yung sinasabi, gusto ko pang sumunod sa inyo. Gusto mo talaga, ibenta mo na lahat ng pera mo, bigyan mo sa mamahihirap. Kasi yung purse mo ngayon, yung pitaka mo ang laman pera, nauubos yan, nananakaw, nade-devalue. Dapat ang pitaka mo, ang laman, yung kayamanang hindi nananakaw, hindi nade-devalue, hindi nauubos. At ano yon? Yung favor ng God. Na nabibigay sa iyo kung nalulugod ang Diyos sa iyo. Sino makakapigil sa Diyos sa i-bless ka kung gusto niya? Pero wala rin makakapilit kung ayaw niya. So unahin mo, sabi niyo, seek first His kingdom, His righteousness, His ways, His methods. And all this will be yours also. Pero anong inuuna mo? To please God. Kasi pag natutuwa sa iyo ang Diyos, sinong makakapigil sa Diyos sa pagpalain ka? At ibinigay na sa atin ng isa sa mga pinaka-sure ways to please God. To serve, to help the needy, the sick, the weak, the suffering, the stressed, the tired, the hungry, the cold, the naked. Sure way yun into God's heart. No religious label, no religious ritual. It is universal. It always works. What good will it be for someone to gain the whole world, things, yet forfeit his soul, his feelings? Or what can anyone give in exchange for their soul? Sometimes soul and spirit are used interchangeably, but if you'd like to oversimplify, a person, a human being, is body, soul, and spirit. The body comes from the ground, the spirit comes from God, the soul is the personality, the emotion. Yun ang unique to everybody. All the spirit that comes from God comes from the same God. So magkakamukha yun. All the body are the same kasi galing sa isang lupa. But nagkakaiba-iba tayo sa soul, sa personality, sa feelings. Kasi yun yung pinagsama-samang body and spirit and our experiences. Kaya yung soul, pwede mo rin basahin yun na feelings, emotion, personality. Sabi ganon, anong mabuting magagawa sa'yo kung napasayo ang lahat ng things, pero feeling bad ka naman. Feeling lonely, feeling sad, feeling isolated, feeling guilty. Kung gusto mong basahin yung soul as the personality, kung gusto mo siyang basahin as spirit, lalo na, anong mabuting din napala mo na kinuha mo lahat ng kayamanan ng bundok ito para yung kaluluwa mo na pahamak in eternity. Both readings tell you, choose right. Like the man in the parable, ginamit niya yung material things, yung material wealth, yung pera, to make himself feel good, to make others feel good, and that was a better safety net for his future than putting money in his own pocket.
Napakarami ng mga magkakamag-anak, magkakaibigan na nagkasira dahil lang inuna pera. Yun ang pinagkagawan, doon nagdayaan. Pero marami kang nakuha, marami kang nadaya, marami kang ilagay sa bulsa mo. Pero tignan mo naman yung mukha mo, manalaming ka. Masaya ka ba? Masaya ba ang pakiramdam mo? Dapat ang tao huwag padaya. And that is the main content of the story. Matthew 13, 45 to 46. Sabi ni Jesus again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. It can be read to have eternal value, yung storya. Like the kingdom of God is the kingdom of God there beyond in eternity. But the kingdom of God there can also be read as the reign of God in your heart now. Sabi ganon, ikaw, merchant ka, naghahanap ka ng talagang mahalin at magandang perlas. Pag nakita mo yon, ibebenta mo lahat ng pera mo, lahat ng ari-arian mo, para mabili mo yung gusto mong perlas. Ibig sabihin, ganon din ang paghahari ng Diyos. Kung mahalaga sa iyo maghari sa iyong puso, ibig sabihin magkaroon ka ng kapayapaan, katahimikan, magkaroon ka ng contentment, and peace of mind. May ganon, abay magbayad ka. Bayaran mo yung pearl of great value. Ang bayad doon kumisan, may chance ka mandaya, hindi ka nandaya. May chance kang mang-isa, hindi ka nang isa. May chance ka magsamantala, hindi ka nagsamantala. Kasi mas mahalaga sa iyo yung pearl of great value, the reign of God in your heart. At matalino ka pag yun ang pinili mo. Because ang mahalaga, naghahari ang Diyos sa iyong puso, tahimik ang iyong loob, hindi ka hinahabol ng guilt, hindi ka hinahabol ng law, at nalulugod ang mga tao sa iyo. Luke 18 and 22. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And listen, eternal life can mean life beyond, after this life on earth, but it can also mean eternal life as in a timeless, spaceless presence of God in your heart right now. Because when you enter into the presence of God, even you're alive here in the flesh, but in your heart, in your mind, you enter the presence of God. God ruled in your life. It's like you're entering eternity. It's like having a slice of heaven advanced to you now. It's like having eternal life for the future experienced now. Read it both ways, because the original text could mean both ways. Sabi niya, "Good teacher, what must I do to be happy in the future? What must I do to be happy now?" Both could be read that way. At sabi niyang kanyang Diyos, "Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." And treasure in heaven can mean rewards in the next life, or it can mean that nice, beautiful, peaceful, godly feeling in your heart right now. So you have a slice of heaven now. Kaya nga ang prayer, tinuro ni Jesus, "Thy kingdom come." Hindi sinabing, "Let me go to your kingdom." "Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven." In other words, when what happens in your life today is what God would like to happen, then heaven is advanced to you. You feel it, you know it, you enjoy it. You don't have to die to experience heaven, because you can experience slices of it, embassies of heaven, in moments when God is really ruling your life, in the choices you make, in the things that you do. Hindi mo kailangan mamatay para maramdaman ang langit. May mga butil-butil, pirapiraso ng langit na nararamdaman, na-enjoy ang mga tao. Ngayon pa man ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. So read here, the idea why the man would be blessed was detachment from material things and attachment to what really matter, goodwill of fellow humans, and the goodwill of God. Sa pagpapatuloy, Luke 16, 10 to 11. Anyone who can be trusted in little matters can also be trusted in important matters. At si Jesus na nagsasalita dito, no? Not longer through the mouth of the master in the story. But anyone who is dishonest in little matters will be dishonest in important matters. If you cannot be trusted with this wicked wealth, who will trust you with the true wealth? Ibig sabihin, kung sa pera lang, di ka mapagkakatiwalaan, paano ipagtitiwala sa iyo ang heavenly spiritual wealth? Patunayan mo muna na sa maliliit na bagay, tulad ng material things, trustworthy ka.
Pag trustworthy ka, palaki ng palaki ang ibinibigay sa'yo. Pagka hindi ka trustworthy, paliit ng paliit, parang doon sa parable of the talents. Yung little na nga na meron siya, binawi pa kasi hindi sulit yung pagtitiwala ng kanyang amo sa kanya. So, kung may dinaya man sa kwentong binasa natin, ang dinaya ay earthly amo, the worldliness. Sinabi na natin, ba't nalubog sa utang yung mga tao sa kanya? Malamang napataw siya ng pataw ng interes. Dagdag ang interes, hindi na makaahon. So, siya man ay dinaya. Ang tunay na dinaya ay hindi siya, kundi yung ideya ng pagiging worldly at pagiging mandaraya, pagiging sobrang materialistic. Because in the story, the amo could have been the one who was really very, very materialistic. To the point that when you betray the amo, you betray the idea ruling the life of the amo, which is naninikil sa mahihirap, nagsasamantala sa mga kawawa. At yung may binetray man itong si manager na pinuri ni Jesus, ang binetray niya yung ideya na yon ng sobrang pagiging gahaman, sobrang pagiging mukhang pera, to the point na nagpapahirap ka na sa iyong kapwa. Luke 16:11, Pinoy version. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kailangan i-prove mo muna ang sarili mo. Huwag kang magtaka kung tinatanggal ka dito sa posisyon tulad ng manager kasi may alam yung amo. But again, do not be confused with the details of the story. Stick to the main issue. Luke 16:12, and if you cannot be trusted with what belongs to someone else, who will give you something that will be your own? Kung inaaksaya, kung sinasayang mo ang ari-arian ng iba, ba't ka naman bibigyan ng Diyos na pang sayo talaga? Ang test nga, yung ari-arian muna ng iba. Matthew 25:26-27, yung tamad na servant na hindi niya pinadami yung puhunan na binigay sa kanya. His master replied, "You wicked, lazy servant. You should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest." Alam niyo yung kwento, 3 servants binigyan ng iba-ibang halaga para mamuhunan, malaki, medium at small. Yung malaki, kumita ng malaki. Yung medium, kumita ng medium. Yung small, walang kinita. Binaon lang niya sa lupa yung kanyang talent. So, binawi. At yung talent na yun, hindi lang pera, ha? Pwede yun na talent, na actual talent. Pag hindi mo ginagamit yan, mababawi yan. Ministry, position, hindi ka matapat, hindi ka tama, mababawi yan, mawawala yan. Hindi ka pwedeng makalusot. Kasi lahat ng bagay bigay ng Diyos. Kahit mukhang may taong ginagamit over you, God sits over all structures of power and authority, so that when you are unfaithful to the one above you, you are truly unfaithful to the God who is above everyone. Mababawi't mababawi. Hindi pwedeng dayain. Be sure that your sin will find you out. Be sure that what you do will have results. What you plant, you will harvest. Pag may hina-harvest ka ngayon na ang ganda, pwede mong kantahin yung "Somewhere in my youth or childhood, I could have done something good." O kaya, meron kang naaaning hindi maganda, huwag kang magtaka, huwag kang manisi, isipin mo, anong ginawa ko? Bakit ako nalalagay ngayon sa ganito? Because God does not commit mistakes. Unless you are going through trial, which is rare. Ang tinatry lang, yung mga katulad ni Job, yung righteous. So bago mo isipin you are going through trial, isipin mo, maybe I'm going through chastisement. Maybe I'm getting what I deserve. Pero matapos mong siyasatin na yung sarili, alam mong 100%, napaka-faithful mo, tapos mahirap pa rin na nangyayari, then trial yon. Pagtiisan mo, lalampas din. Pero kung yun ay bunga ng ginagawa mo, ay magtiyaga ka. Kung gusto mong mapalitan ng bunga, palitan mo ang tanim. Luke 16:13, you cannot be the slave of 2 masters. You will like one more than the other, or be more loyal to the one than to the other. You cannot serve God and money. So in this sense, the man in the story had a choice. Will I serve money? Will I keep money? Kukupitan ko na lang tong amo ko, pero akin na lang. Pero hindi. Ibinigay niya sa mga taong napakamalamang ay kailangan talaga ng tulong, worthy of it, victims of injustice. Therefore, God is pleased. That's why Jesus commanded the man.
The star lesson, yung minahalaga niya ang relasyon niya sa tao, ang ikabubuti ng tao, kesa sa maglagay siya ng pera sa kanyang bulsa. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. The shrewd manager did this. And this is what we can learn. Invest in the kingdom of God, which could mean invest in the hearts of people. Invest in their goodwill. Invest in helping them, in caring for them. And surely you know that you are investing in eternity. Matthew 6:19-20, Jesus says, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. You can read, store up for yourselves treasures in heaven, as doing religious, worthy things so that you will have a reward in heaven. But you can also read it, that heaven is in your heart now, so that you will feel heavenly. You will feel the presence of God and enjoy it. Store treasures in the heart, not in the pocket. Unahin mo what makes you feel good, especially helping people. What makes you feel good, especially in obeying God, rather than in obeying the call of materialism that makes you feel bad. Rather than being able to cheat, getting benefits from the cheating, but it makes you feel bad. And it destroys and cuts your relationship with everyone around. Huwag kayong padaya. Unahin nyo yung heaven. Heaven can be there after death. Heaven can be here in the heart, in the mind. Dun tayo mag-invest. What will make you feel good? What will make you feel happy? What will make you contented? What will make you feel not guilty? What can set you free from worry? Sabi ko nun, invest in your heart. And invest in the work of God if you are thinking of heaven in eternity. What the shrewd manager cheated was the world, materialism, attachment to the world. He cheated the system that was prevalent. Resources are best invested in goodwill and relationships, in securing the future, in securing even eternity future. Dun dapat ilagay ang ating mga investments. The best savings and security is not money, which will run out, because if so, the manager should have saved his own money. The best savings is not position or work, but investment in good deeds, in goodwill. Yung may mga utang sa parable, they were poor, ginigipit, kapos, weak, pressured, tired. They are the people that Jesus cares for the most. Magpatawad tayo ng mga utang ng iba, lalo't hindi naman nila kayang bayaran na. Mas pahalagahan na natin yung maganda nating relasyon kaysa yung single ka ng single. Di ka rin naman makasingil, nagagalit pa sila. At nagagalit ka dahil nagagalit sila. Wala rin naman nangyayari. Write off mga utang ng tao. Forgive, condone. Isiro nyo na. Huwag nyo nang pilitin pa to get justice out of your pautang. Give mercy instead. Sa may mga pagkakamaling ginawa sa inyo nun talaga, buong buhay nyo na lang yun isusumbat, buong buhay nyo dadalhin sa puso nyo, buong buhay nyo dadalhin yung galit. No. Ang laki ng utang mo sa akin, konti na lang. Ito, wala na lang, burado na lang. Matutuwa sa iyo ang Diyos. Sasaya ka. Gaganda ang iyong mundo. Do the work of Jesus. The work of Jesus was forgiveness, not condemnation. Secure yourself through and by investing in the wellness of your soul, in the wellness of your spirit. Whatever you gain in material things is never worth it if you have to pay with your soul, with your emotion, and very especially if it will harm your spiritual relationship with God. Dear Lord, thank you for this story. Papaglinawin mo sa aming isip ang tunay na mahalagang bahagi ng mga katuruan ito ni Jesus at ma-apply po namin sa aming buhay. Spend some time
good time with the Lord in silence, and let the Lord finish this message for you in a personal way.